Ilang mag-aaral sa Davao del Norte na himatay sa matinding init at matinding baha naman ang nanala sa Coronadal at Davao City. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Matinding thunderstorm nagdulot ng baha sa Davao City. Tila naging maalong dagat ang CP Garcia Highway sa pilit na paglusong ng mga sasakyan sa hanggang tuhod na baha. May ilang sasakyan tumirik. Nagbaha rin sa ilang kalsada sa Coronadal City, pahirapan ang biyahe ng mga sasakyan. Isang compound din ang pinasok ng tubig. Ayon sa Pag-asa, bunsod ng habagat ang mga pag-uulan. 22 high school students sa Braulio E. Duhali, Davao del Norte nahimatay sa matinding init. Ayon sa Municipal Health Office, sumakit ang ulo at tiyan ng mga estudyante. Isang estudyante ang naunang nawala ng malay umaga kahapon at dinala sa ospital. Pero pasado tanghali, 20 pang sumama ang pakiramdam at dinala sa Regional Health Unit Duhali. Maayos na ang lagay nila at nakauwi na. Mga Pinoy na nasawi sa wildfire sa Maui, Hawaii sa Amerika, 14 na ayon sa ating konsulado. Kabilang sila sa 115 namatay sa malawakang sunog noong August 8. 66 pa ang hinahanap. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tatlong basketball superstars ang dumayo sa Pilipinas bilang bahagi po yan ng FIBA World Cup. At tinutukan yan ni Martin Javier. Sa papalapit na pagtatapos ng FIBA World Cup 2023 ay patuloy pa rin ang pagdagsa dito sa Pilipinas ng mga malalaking pangalan sa mundo ng basketball. Nandito ngayon sa bansa ang basketball legends na sina Luis Scola, Carmelo Anthony at ang Hall of Famer na si Pau Gasol. Nagbabalik sa bansa ang tatlong FIBA Global Ambassadors para sa final phase ng FIBA World Cup 2023. Sa isang talk show press conference, inaalala ni Scola ang magagandang laban nila kontra kina Gasol at Spain sa iba't ibang kompetisyon. Gustav, Spain had a great team for all these years. Isang malaking karangalan naman daw para kay Gasol na maging global ambassador ng FIBA sa edisyong ito ng torneo. Obviously, it was an honor to be asked to be an ambassador. So it's been fun. Noong isang araw, bumisita at nakisaya pa si Gasol sa Pinoy fans sa FIBA Fan Zone. Ayon naman kay Anthony, dapat gawing inspirasyon ng aspiring basketball countries katulad ng Pilipinas ang mga istoryang nabuo mula sa mga kupunan sa kompetisyon. Tulad daw ng pagkakapanalo ng Germany sa semifinals para umusad sa kauna-unahang pagkakataon sa gold medal game. You can see the excitement of the different countries now, and because they see the opportunity that they can go out there and win a gold medal. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Tukoy na ng mga pulis ang driver ng SUV na nasangkot sa nag-viral na away kalsada sa Valenzuela noong August 19. Ayon sa hepe ng Valenzuela Police, i-aanunsyo nila sa Lunes ang pangalan ng driver na nagkasanang baril sa naagirian nitong taxi driver. Haharap din daw ang taxi driver. Sa ngayon, nakausap na raw nila ang kaanak ng SUV driver. Kakausapin daw ng mga kaanak ng driver na sumuko na. Binawi na ng PNP Firearms and Explosives Office ang lisensya sa paggamit ng baril ng SUV driver. Naging emotional ang cast ng Voltes 5 Legacy habang pinapanood kagabi ang epic finale ng hit live action series. Hindi napigil ang luha ni na Isabel Ortega aka Jamie Robinson at Miguel Tan Felix aka Steve Armstrong sa cast party kagabi. 4 years in the making daw ang series kaya hindi raw sila makapaniwala sa ininvest nila rito. Present din sina Radson Flores aka Mark Gordon at Matt Lozano also known as Big Bird. Hindi raw nila malilimutan ang chance na naibigay sa kanila sa pagganap sa iconic anime. Ayon kay Direk Mark Reyes, the legacy continues. Ipakikilala raw ang series abroad. Abangan daw ang pagpapalabas nito sa isang streaming platform at ang mga merch. Pinag-aaralan ng National Security Council na pagbawalan ng mga sundalo, pulis at iba pang uniformed personnel at intelligence agency na mag-TikTok. Ayon sa NSC, may banta umano ito sa seguridad ng Pilipinas. Pwede raw ito magamit sa pagkuha ng mahalagang impormasyon, lalo anyat Chinese company ang nagmamayari ng TikTok. May mga ipinatupad ng security measures at polisiya ang AFP sa paggamit ng TikTok para maprotektahan sila mula sa anumang spyware.
Paglilinaw ng NSC, hindi ito ipagbabawal sa mga guro at mga sibilyan. Ipinagbawal na rin sa ibang bansa tulad ng Amerika, India at Canada ang paggamit ng TikTok. Isang asong may kakaibang itsura ang ating bida. Naging malupit man ang mundo sa kanya, larawan pa rin siya ng pagmamahal at pag-asa. Kilalanin ang asong si Dolly sa Usapang Pets ni JB Santos. Sa mga fur baby na bumida sa Aspen Day kamakailan, isa sa kanila ang bukod tangi, si Dolores o Dolly. Natapias ang ibabang bahagi ng kanyang mukha at nabulag ang kaliwang mata. Binuhusan kasi siya ng kumukulong mantika noong 2019 sa isla ng Boracay. Matapos ang nangyari, napunta siya sa pangangalaga ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS hanggang sa natagpuan niya ang kanyang forever family. Nakita ko lang siya and nang inisip ko, siya yung aso para sa akin. Yung mga less adoptables, yun ang mas tumawag ng pansin namin. Dahil sa kalupitang dinanas ni Dolly, aminado si Tej na hindi naging madali na makuha ang tiwala nito. Nung una, nasa isang sulok lang siya, pero eventually, I guess, nakuha ko yung tiwala niya. After nun, sobrang bibihira naming magkahiwalay. Nagbunga naman daw ang pagtsatsaga ni Tej na alagaan si Dolly at mapawi ang kanyang trauma. Ngayon, si Dolly ang lusog-lusog na. Mahilig pang mag-relax and chill at naging napakalambing at mapagmahal. Yung ligaya na lang na binibigay, yung may kalaro ka, may kasama ka, meron nung magpapasaya sa iyo ng hindi mo kailangan suklian ng sobra pero gusto mong gawin yun sa kanya. Kailanman hindi katanggap-tanggap ang kalupitan, pero ika nga, faith in humanity restored. Sa kabila ng mapait na sinapit ni Dolly, merong tamang tao na nagbalik ng kanyang saya, pagmamahal at pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Sinabi ng Tape Incorporated na nabawi na nila ang access sa kanilang YouTube account. Sa isang pahayag, sinabi ng Tape na nawalan sila ng control sa nasabing YouTube account nang umalis ang isa nilang empleyado at hindi raw itinurn over sa kanilang email at password nito. Sabi pa ng kanilang legal counsel na si Attorney Magig Abraham Garduque, batay raw sa records ng YouTube, Tape Incorporated ang may-ari ng account batay sa mga resibo para sa paggawa nito, pati ang bank account na nakalink sa account. Dahil dito, mapapanood na muli ang Itbulaga sa kanilang YouTube page. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng kabilang panig. Pilit inaabot ng mga debotong yan ang mga imahen ng El Divino Rostro at Inang Peña Francia sa traslasyon sa Naga City. Kinailangan na silang hawiin para hindi masira ang mga imahen, pero napunit pa rin ang damit ng Inang Peña Francia. Isang lalaki naman ang dumapa sa andas at doon na nagdasal. Nagbistulang dagat ng mga deboto ang kalsada. 2 oras ang inabot bago na ibalik ang mga imahen sa Naga Metropolitan Cathedral. Bahagi ito ng mga aktibidad para sa nalalapit na Peña Francia Festival sa Biyernes, September 15, na idineklara ni Pangulong Marcos sa special non-working holiday sa Naga at 15 pang bayan sa Camarines Sur. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gumapang ang takot sa isang tahanan sa Cebu nang may nahuli silang isang itim na hayop. Anong klaseng hayop ito? Isang hindi inaasahang bisita ang gumulantang sa tahanan ng mag-ina Maria at Rina dito sa Borbon, Cebu. Feel niya yung likod nito na parang may kaliskis. Na-shock siya kasi parang akala niyang laruan is buhay. Para talaga siyang maliit na crocodile. First time pa po na nakakita ng ganong hayop. Ang mag-ina, sinubukang i-search online kung anong hayop ang kanilang nahuli. Posible itong black girdled lizard. Pero pinagtataka nila, ang mga black girdled lizard, endemic o tanging sa South Africa lamang makikita. Posible nga bang may makitang black girdled lizard dito sa Pilipinas?
Kuya Kim, bakit may mga hayop na endemic lamang sa isang naturang lugar? Kuya Kim, ano na? May mga hayop o halaman na endemic o nakikita lamang sa isang partikular na lugar dahil sila ay highly adapted sa niche o environment na yun. Ang mga hayop ay maaari kumakain lamang ng isang klase ng halaman na doon lamang tumutubo o di kaya ang mga halaman ay maaari lamang mabuhay o musmong sa isang partikular na klima o soil type. Ang mga black-girdled lizards ay mga endemic sa South Africa. Sila ay mga medium-sized lizards tumahaba ng 7 to 9 centimeters lamang. Ang mga black-girdled lizards ay pitch black o napakaitim ng kulay. Pero ayon sa isang herpetologist o eksperto sa mga reptiles at amphibians, ang nahuli na mag-ina, hindi isang black-girdled lizard, kundi isang spiny waterside skink. It is endemic, meaning dito lang sa Pilipinas nakikita. Sa Cebu, Panay, Negros Islands, sa Luzon. Tinatawag din itong crocodile skink. Yung kanya kasing balat, yung kanyang kaliskis, very spiny, quite similar to crocodile. Ang nahuli namang spiny waterside skink ni Narina, kanilang pinakawalan. Pero ano naman kaya klaseng lizard o butiki ang may kakayahang magpalit ng kulay? Ang mga chameleon ay may kakayahang magpalit ng kulay ng balat. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng mga pigment-bearing cells sa outer layer ng kanilang balat na kung tawagin ay chromatophores. Kapag nakaranas sila ng pagbabago sa body temperature o stress levels, ang nanocrystals sa balat nila ay nagko-contract o nag-expand, rason para mag-iba ito ng kulay. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Itinanghala kauna-unahang preview style icon si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, ang iba pang rumapang sparkle artist sa preview ball sa chika ni Katatibayan. Slaying the black carpet with their all-white creative formal wear, ang Kapuso celebrities for this year's Preview Ball 2023. Unahin na natin ang very revealing see-through outfit ni Sam Pinto na perfect sa kanyang showbiz comeback. Muli naman pinatunayan ni Bianca Umali na deserve niya ang corona bilang one of the best dressed in the industry sa kanyang avant-garde ensemble. Binigyan niya ng bagong look ang kanyang favorite crop top sandal. Head-turners din sina Sparkle stars Max Collins at Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi. Stunning naman in her classic evening wear si Camille Prats. Equally dashing naman ang Kapuso leading men tulad ni Sian Lim, Christian Bautista, and Unbreak My Heart star Will Ashley. Pero ang pinakaagaw eksena sa black carpet, ang pagdating ni primetime Queen Marian Rivera, epitome of beauty and elegance si Marian. Kwento niyan, hindi niya sukat akalain na papatok ang kanyang video sa TikTok. Ang dami kasi nagsasabi sa akin na bakit hindi daw ako sumayaw, na-miss na akong sumayaw. Sabi ko, why nga? Bakit naman hindi? Ginawa ko yun, nag-enjoy lang ako eh. Tapos kinabukasan, dami kong messages, dami kong tawag. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, sayaw ka pa. Maging ang YouTube young star and online sensation na si Niana Guerrero, fan ni Yan. Wish niya makipag-collab kay Marian. Sobrang love siya ni Zia. Binidyo ko siya for Zia. Kasi love siya ni Ziyang sumayaw. Pero bakit nga ba simple at very casual ang outfit niya sa kanyang mga TikTok entry? Kasi yung bago magmarimar, yun talaga ako, shirt and jogger. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia Ivan? Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. Mga Kapuso, alam niyo ba na sa Bohol, bukod sa Chocolate Hills, ay meron ding hagdan-hagdang palayan. Na chocolate din. Hindi. Tingnan natin. Palayan. Yan ang Cambuyo Rice Terraces. Matatagpuan po yan sa bayan ng Garcia Hernandez. Singganda rin ito ng Banawi Rice Terraces sa Ifugao dahil sa berdeng landscape at tila perpektong pagkakahulba. Ginawa raw yan ng mga ninunong Boholano. Patunay yan na talagang rice bowl ng Central Visayas ng Bohol kung saan palay ang isa sa mga pangunahing produkto. Ang hidden gem na attraction na yan ay bukas sa mga nais ng nature feels at peace of mind. Hidden nga, no? Ngayon lang natin nasilayan. At mga Kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Pia Arcangel. Ako si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.